Again, I would like to highlight that these are colonial plazas. Kapag sinabing colonial plazas, in accordance with the heritage law, considered na sila lahat ng national historical sites kasi they're a place for social gathering. At the same time, they're witnesses of that town's past, yung history niya. Maraming naging activities na nangyari sa plaza, kaya national historical sites. Lahat ng mga plaza ang tinayo panahon ng Kastila at mga Amerikano. So ang pangalan ngayon ay Plaza Hernandez, pero ang pangalan noon, ngayon ay Plaza Hernandez, noon Plaza Leon. Bakit siya Plaza Leon? Sino na sa tingin nyo bakit kaya Plaza Leon? Kaya ni Chance. Anong pangalan ng Santo Papa today? Pope Leo the 14th ngayon. Pero yung before sa 14th is Leo the 13th. No? It was actually the Pope during the Philippine Revolution, panahon nung pagkakaroon ng independence sa Pilipinas. Siya rin yung tinatawag na Workers' Pope or Social Pope or the Pope of the Workers. Bakit? Nung time na yun, 1890s, naglabas siya ng isang encyclical or yung document that talks about forming labor unions, parang defending workers' rights, advocating for fair wages, etc. Kasi again, related din sa fact na ang Tondo ay isang working class na area at marami dito mga mahihirap with the poverty line. Kaya yung mismong pangalan ng plaza na nakaharap sa simbahan ay nakapangalan sa isang tao pinaglaban yung karapatan ng mga manggagawa. Normally, itong ganitong klaseng linyahan, marinig ko sa mga rally ngayon, yung parang karapatan ng mga manggagawa, so itaas ang tapos ang tanong ibaba, presyo, sahod, itaas presyo, ibaba, mga ganun, diba? Una talaga nag-pursue nun in a more formal setup. Si Pope Leo XIII, we will encounter a monument of fame that's not normally seen here or hindi masyadong pinapansin in a few moments. Ngayon, yung Plaza Leon, pinalitan na. Ang pangalan ng lugar ngayon ay Plaza Hernandez, nakapangalan sa ating National Artist for Literature, Amado V. Hernandez. Sino nakakilala sa kanya? Taas ang kamay or na-encounter na siya? At the very least, no? Si National Artist Amado V. Hernandez is a periodista, no? Is also a labor leader. He's the founder of the Congress of Labor Organizations. So siya yung head doon, kung pinaglaban niya yung karapatan ng mga manggagawa. As such, parang lagi yung kinokonek sa communism, kung alam niyo naman yung, laging nare-red tag, yun ang ngayon red tagging kung parang ito yan. 1951, he was put to jail. And then, even inside the jail, he would use yung mga kontrabando, let's say, mga papel, kung ano-ano. Doon niya sinulat yung mga pinaka-importante niyang works ever. Na ngayon, yung mga ibang mandaragit, have you ever encountered this, mga books, mga ibang mandaragit, luha ng buhaya, etc. Sinulat niya na habang sa loob ng kulungan siya. Actually, aside from that, no, sobrang kilala din siyang tao. Bukod sa naging periodista siya, naging writer siya, naging politician din siya, at most naging konsehal siya ng Maynila, kaya politician din siya. Kaya maraming talaga siyang ginambag. Another thing is yung landmark na case related to him. Kasi nung siya ay kinulong, ang ginasa sa kanya is rebellion with murder, arson, and another one, letter R. Robbery. Yun. Ang landmark decision ng Supreme Court, hindi pwede mangyari na pinagpatong-patong mo lahat yun. Kaya ang Supreme Court decision is kung gusto mo siyang i-charge sa isang bagay, hindi wala yun dapat sa ibang charge. So let's say kung rebellion talaga ang gusto mong i-charge sa kanya, rebellion lang. Huwag mong isama na kasangkapan yung murder, arson sa robbery dun sa mga hinihinalang ginawa niya. So as such, yung landmark decision, he was able to settle yung bail niya, yung kapagpiansa siya. Tapos yung rebellion naman ay na-acquit siya eventually. Kaya nakalaya siya. In 1973, again, naging National Artist for Literature siya. Kaya lahat ng mga works niya ngayon binabasa pa rin. In fact, yung sinasabing yung book niya ng mga ibang mandaragit, marami naniniwala na this could have been the third version, parang the third novel of Dr. Rizal. Parang ganun na pinakabit. Kasi nga, it talks about expose of abuses and then in pursuit of social justice during that time. Kasi diba yung sinulat ng bagay na tayo, it's about abuso ng mga pare, mga ganun. I mean, during the time of the Spanish period, not today yan. Sa church tayo. Anyway, so yun ang legacy ni Amado V. Hernandez. Meron siyang monument doon na pwede rin natin lapitan it just a bit. Pero para hindi na tayo makaabala sa simbahan, let me speak anyway right now in terms of the church mismo. Okay? We have in front of us is the icon of Tondo, which is the Archdiocese or Archdiocesan Shrine of Santo Niño, pero ito outdated na.
just last few weeks ago, it's now the minor basilica of Santo Niño de Tondo. Kaya na-elevate na siya. No? So, ang Tondo Church is like right there at the center of the district, the historic core ng district. And of course, I would like to highlight na yung structure niya, paakyat siya, meron siyang hagdanan. As such, naniniwala kasi mga tao na, imagine nyo, nakita niyo itong Jollibee, yung air na yan, ever, yung sa side na yun. Imagine sa likod ng Jollibee na yan, dagat na. Dagat na siya dati, na-reclaim na lang siya today. Kaya dati kung babasahin niyo yung, kaya dati ganun, pag babasahin niyo yung marker ng church, makita niyo may fluvial procession, na hindi na ginagawa ngayon. So, ganun ang konsepto niya. Pakyat yung hagdanan para hindi pumasok yung baha sa loob ng simbahan. Tapos, ang isa pang pininiwalaan na location ng church na ito ay dito dati ang palasyo ni Lacandula, the big colonial leader of Tondo. Bago tayo sa pupi ng mga Kastila. Again, have you heard of the name Lacandula? Yung dating palasyo ni Lacandula ay kung saan may nakatayo ang simbahan. Kasi parang ganun din, di ba, yung pag-wipe out ng mga colonial powers noon. Kung saan dati yung location ng pinaka-leader noon, doon natin papatayo yung isang something para mabura yung alaala niya at dito natin patayo yung something na maalala naman tayo. Here's that. Right here, meet and greet the home of the workers. Kaya alam niyo ba, I think yun yung inspiration ngayon ni Pope Leo XIV. Pinangalan niya ang kanyang sarili in memory of him also, who might also pursue social justice. Okay. So, dapat yun yung maintindihan ninyo kung naniniwala, kung nag-isip ba yung ganong insight. Kaya dinaside na, parang tagal na huling Pope na Leo, pero yun yung pinangalan niya ngayon. So again, the Pope of the masses, Pope of the workers, or again, the father of social justice, champion of the working class, Pope Leo XIII. Plaza Leon noon, na ngayon ay Plaza Fernandez. Again, 10 minutes. Let's be back, let's meet at the entrance of the church. Okay, let's go. Kaya sumainyo ang Panginoon at sabihin na katapatan sa iyo sa pamamagitan ni Jesus Cristo kasama Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. At dito natapos ating pagdiriwang ng pagbibisa para sa mga first communicants. Taglay natin sa ating patuloy na paglalakbay sa lupa ang kapayapaan, ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga bata, babalik sa kanilang upuan. So, balik muna kami sa upuan. Si Sherwin. Ang bibidyo doon.
Alawag Elise, Adaya Gabriel, Almendres Adriel, Altar Erich, Amador Christian, Aquino Elijah, sorry, Axtero Maika, Into the architectural style. Kasi kung wala po sa style, it's the Baroque architecture din yung design ng ating 1870s na Tronto Church. Which, by the way, itong picture noon, kung nasan tayo ngayon, sa likod tayo ng simbahan, yan here. And then ito ang school kung nasan tayo sa harapan ngayon. Tronto Intermediate School or Primary School. Ito yung picture ng school na nasa harapan natin. Another photo is here. Again, dati itong area na to, plaza sa harapan. Nawala na. Maging ano na siya, maging sports complex na siya, so hindi na siya malawak na school. Pero magkakalawa sa barangay. And then this school is also one of the oldest schools in the country, no? Built in 1900s, early 1900s, but 1907. The Tondo Primary School, that's now today called the Isabelo de los Reyes Elementary School. Ang tanong ko, before that pala, another photo of this street, ayan siya. Kung gusto niyo ng before and after shot, yung may ilagay sa superimpose, yan, yung itsura. Yan. Itong kalye na to, kalye Nicolas Zamora. Nicolas Zamora. I'll also explain si Nicolas Zamora later. Dami kasing personalities, I hope na ano niyo pa, no? Na napapollow niyo pa. Nicolas Zamora. Before and after. Meanwhile, balik tayo dito sa aking trono. Okay. Ayan. Ito yung face niya. Kung saan nakapangalan itong school na to. Ang importanting personality din siya kasi siya yung isa sa mga founders ng isang religious organization I've already talked about early on while we were along Recto Avenue, which is the Iglesia Pilipina Independiente. He was also called the honorary bishop of that organization or that religion, si Isabelo de los Reyes. Siya yung tawag na honorary bishop. Kasi kasama niya nag-found doon si Gregorio Aguintay. So, ito si Isabelo de los Reyes, ang tawag ko sa kanya, he's the OG He's the OG multi-passionate. Parang ang dami ginagawa sa buhay, sobra. Kasi una, may involved din siya sa religion, pero bukod doon, he's also the father of social justice in the Philippines, or the father of Philippine socialism, which I will explain bakit siya